Tatay Tonyo ang ating puntahan, mga kalingap. Ito yung bahay po ni Tatay Tonyo. Malaki ang alon ngayon. May maliit lang pala. Inabot na ng ano dito. Grabe ang tambak ng basura dito. Mga kalingap po. Dito sa seawall. Kay Tatay Tonyo. Andiyan kaya si Tatay Tonyo? Dito tayo sa likoduman. Hey! Kumusta? Anong ginagawa mo? Ay, naggawa ng walis ting-ting. Magawa. Oh. Opo ka. Alam mo pa. Oo. Kumusta naman dito, Tay? Ito, ganun pa rin. Walang pagbabago. Ang daming tambak dito, Tay, na ano? Oo, ito nga. Mga basura. Ang dami talaga yun, no? Oo. Kahoy tapos kawayan. Ang dami. Tapos yung pananim mo na Ay, nako. malunggay. Wala, ay mo ang mga dahon. Oo, wala na. Maghihintay ka naman ng isang buwan yan bago Isang buwan na naman ang bago antayin dito Oo, para magkadahon. para magkadahon naman. Puputulin ko nga yung iba dyan para pangit. O, kumusta? So, gwapo pa rin. Nakala ko pumangit kasi may bagyong dumaan eh. Dumaan lang si Bagyo, pumangit na. Pumangit ka. Pero hindi naman tayo pala epekto eh. Oo, hindi naman tayo apektado. Guwapo pa rin. Gwapo pa rin. Uy, nako. Lahat yan, walang dahon. Pati yung kahoy, yung ano lang, wala nang kadahon-dahon. Kaya nga po eh. O kumusta ano raw balita? Wala pang balita kaya no, kay Kalingap Victor. Paano kaya yung pangako niya sa akin ng solar? Yung solar na pangako, ano tayo? Mahal na kasi naman ang tumataas ang presyo ng gas. Yung gas, tumataas na naman. Lalo ngayon. Yung may bagyo. Bagyo sunod-sunod. Oo. Sigurado yan. Gis na 1/4. Oo. Kaya kalahati, 20. Yung isang beauty, 40 pesos na. Jesus. Yan. Hindi man lang pinaabot sa kanila. Nakarating sa kanila, kaya lang, wala naman siyang reply. Wala pa ng ano. Ibigay mo na lang sa akin kamo yung pambili ng solar, kaya ibigay ko na lang. Eh kung ibigay nila, ang bilis kung bibili Yun nga, mayroon ka agad. Yun lang naman ay inaasahan. Oo. Talagang yun kasi nga walang ano dito. Walang kuryente. Hindi, mayroong kuryente, kaya lang walang ano. Wala akong pangbayad sa kuryente. Sa kuryente. Oo. Siyempre ang inasamo lang talaga yung solar. Yun na lang. Kanila naman yun pangako nila sa akin talaga. Oo. Okay, sabi ko, salamat. Sana matupad yun ano tayo. Oo nga, sana nangyayari ulit kasi na hindi sila napunta rin. So, nung sabihin sa akin na mga anak yung asawa niya. Oo. Na Manila, pupunta muna ako sa Manila. Kasi mga anak kong asawa ko, okay. Hinihintay kong bumalik. 2 buwan na may higit yata. Pinalimutan si Katuni. 2 buwan na. Hindi lang nga tatay
Ha? Hindi lang ata 2 buwan ang nakalipas. Mahigit na nga. Mahigit. Baka 3 buwan na nga. Nga eh. Baka abutan pa ng 1 taon yan. 2 taon sa 3 taon. Joke lang yan Baka mamaya mamaya magtampo kayo. baka umay umit ang tainga ninyo. Wag. Baka uminit yung ulo. Nga. Hirap yun. Baling uminit yung ilong. Yan. Ang lalabas dyan ay... Wag lang yung tainga. Delikado yan. Mahirap yung tainga uminit. Jesus. Ilang taong ka na, tay? 79 mo. Ay, mag-18 na itong ano? May 18 ako ngayong June 1. June 1. 1925. Ngayong June 1. Mahaba pa tayo yung buhay mo. Ha? Mahaba pa. Sana. Bakit ka mo? Kasi yung ang palatandaan ko po sa tao, pag malaki ang tainga, mahaba ang buhay. Ibig sabihin, parang tainga ng kalabaw. Ganyan na Namamagaya yung parang ewan ko ba, namamanhid yun, grabe yan, kalado na yan. Bakit? Ewan ko ba? Nahihirap pala yung nawala ng asawa. Ay, ibig sabihin, gusto mo pa mag-asawa? Gusto ko nga para matanggal yon. Hindi matatanggal lang pag hindi ka nag-asawa. Kaya gusto ko mag-asawa po ulit. Kasi, meron ka, hawakan mo yung niya, gano'n. Meron ka bang napusuan dito, tay? Wala pa. Wala pa. Hindi pa pumapasok sa isip ko. Sa ngayon, hindi pa pumapasok sa isip mo? Hindi pa. Kukuan lang yan. Nag-iisip pa lang ako. Pero nga niya, totoo mag-asawa. Pero balak mo pang mag-asawa? Kung sakali, may magugusto sa akin, pwede. Pero kung wala na, salamat. Paano yan tayo? Halimbawa, mayroong magkagusto sa'yo. Paano yung sasabihin mo sa kanya? I love you, 3 times a day. Hindi mo sasabihin sa kanya tayo na ang pamamuhay ko dito ay isang kahig, isang tuka. Alam mo, imbis nga isang gatang ang saing ko sa maghapon, tanghali, gabi. Mas lalaki na yun. Aabot na mga 2 gatang. 2 gatang na. Oo, kasi baka malakas kumain yung nakuha ko. Sa mga sa mga mayroong edad, ang kain na lang yan, kunti na lang. Pero kahit noon pa, mataba naman ako noon. Hindi ako mahilig kumain ng marami. Ewan ko ba, hanggang ngayon ganun pa rin. Pero nangangayayat ako, payat pa nga ako. Ay, Diyos ko. Meron ka pang bigas yan, tay? Meron pa. Hindi pa naubos? Kung minsan nga, hindi ako nagsasaing Tinitipid ko yun. Yun ang tama. Tipirin mo talaga. Kung mayroon akong tira, minsan, bumibili akong tinapay, pananghalian, okay na yan. Yun lang talaga, ano? Kasi yung bigas, binigay ninyo sa akin, yung kailangan. Tipid. Tipirin. Oo, hindi yung basta Basta-basta lang, katulad ng iba. Saing. Oo, katulad ng iba, porque hindi binili nila. Gusto saing silang surbaan. Kahit napapanis na, sige lang ng sige. Yan. Kasanga din. Oo. Wala akong hilig yung magsangag. Kaya kontrolado ang saing ko. Sa mga anak mo tay, wala pang nagbibigay ng pangbili ng tinapay. Yung pinadala ko ng 1,000. Kailan? Panggastos ko. Kailan? Yung una mong pagpunta dito. Nung una kong pumunta dito. Oo. Ngayon, mayroon pa akong mahigit 175 Ang tipid mo talaga tay? Oo, naman. Grabe. Matipid ka talaga tayo, Hindi pwedeng, nako. Kahit Hindi porque mayroon nagbibigay, gastos ng gastos. Hindi pwede. Hanggang sa Manila ako, hindi ganyan ang kwan ko. Tipid talaga ako. Oo. Pero lahat naman ng sahod ko, ibinibigay ko sa misis ko.
Aalis naman ako Lunes, uwi ako Sabado. Ganun. Pagdating ng Sabado, iaabot man ang sahod ko. Kasi apat yung anak namin, Oo. puro na sa college na. Sa awa ng Diyos, nakapagtapos yung apat. Oo. Kaya lang, ang masaklap lang doon, yung anak ng tunay Oo. sa unang asawa, medyo pangit ang ugali ng panganay. O yun lang. Hanggang ngayon, kahit pa si Mrs. nadala na rin, kaya hanggang ngayon hindi na kami nag-uusap. Sabi niya, uuwi siya dito, huwag ka niya ni mag-alala, uuwi ako dyan. Ilang taon na ako rito, 14 anyos na. Di ko na narinig ang musik. Kaya okay, no problem. Di walang nawala yung pangako nila, Oo. na papasyal dito. Yan. Tapos, yung dalawa kong anak, may trabaho na rin. Kaya lang, yung panganay ko sa kanya, si GR, may asawa na, may anak na isa. Kaya gusto mag-abroad, sabi ko na, wag, baka mamaya maltratuhin ka sa ibang bansa, pamilya. Dito na lang. Mas maganda talagang dito lang sa Pilipinas, ano tay? Guys, pag nalaman kong minaltrato siya, baka una pa akong mamatay. Alam mo, lahat ng anak ko, mahal ko yun. Kahit na mga ampun ko noon, wala akong sinasaktan kanila. Oo. Pero ang problema naman, hindi sila marunong mag-alala o mag-isip na. Hindi lang naisip tay? Puntahan natin si Papa. Lahat yung tawag sa akin, Papa. Lalo bakit sila sa akin? Pero nung sila yung mga binata na, yung iba nag-asawa na, sana. Wala na. Hindi ka man lang dinalaw nila. Yung sa mga, kahit isa sa mga naampon mo, wala. Meron lang dyan isa, pero ano lang yun, wala na. Wala na. Oh. Kaya yan ang dinaramdam ko sa mga halaga, na hindi sila marunong mag-alala sa mga utang na loob nila sa akin. Kaya okay lang, bahala na mala Diyos. Nandiyan naman ng Panginoon yun na tumitingin. Tapos yun yata ang aking kapalaran na sakripisyo kahit na gano'n. Wala ako siya nasaktan dyan sa mga ampon ko na yan. Kahit na anak ko, hindi ko pinapalo yan. Pero hindi yan katulad ng iba dyan, nadaanan mo kung ano. Wala yan. Disiplinado ko yan. Sabi ko, ayaw ko ng pangit na ugali. Oo. Pag may makita kayang... Nagiginig naman sila. Pag may makita kayang matanda, kahit na hindi natin kilala, magmano kayo. Kaya ayun, ang itinuro ko sa kanila. Kaya hanggang ngayon, magalang ang mga anak ko. Hindi sa pag-ano mo, talagang totoo yan. Oo. Ang asawa ko, nakatatlong asawa ko, hindi saktan, hindi kurot, hindi ko siya nasaktan yun. Yung una kong asawa, may kaanak kami isa, babae. Kung kailan nagkaroon na kaming anak na isa, saka naisipan nag-abroad. Sabi ko, sino mag-aalaga yung anak natin? Dahil may trabaho ako. Hindi ako noon. Ano mo kuha tayo na, kuha niya akong sige, tuloy mo na yan. Uwi muna ako sa probinsya. Uwi ko, hindi na kami nagdita. Hanggang ngayon. Ngayon. Pero natuloy yun ng pag-abroad niya? Ay, natuloy. Tuloy daw. Oo. Ngayon, nalaman ko na tuloy daw. No, yung pangalawa kong asawa naman, may anak kami isa, babae. Oo. Ngayon, mabait yun. Pag galing ako dyan sa laot, pagdating ko dito, titimpla ka ako ng kape. Bakit yung pagkinawa sa akin ng Panginoon? Mabait yun. Namatay yun. Adlag. Mga Sigubya ang apelido. Sigubya. Ngayon, punta naman ako Manila. Hindi muna ako na ilang taong kaya. Sabi ng mga kapatid ko, mag-asawa ka, wala kang anak na lalaki. Ako, yung ate ko makulit. Hindi, ako ang bahala. Pagkasalan mo yan kung sino dyan, kagastusan ko yan.
Kakatay ka ng baboy. Yun ga, isus, marusip sabi ko. Ama, itong asawa ko ngayon, ayan ang ginastusan ng kapatid ko. Oo. Masalamat naman ako, dalawang lalaking binigay sa akin. Kaya lang ang problema. Nagkaiwalay kami. Pero hindi ko kasalanan yun. Oo. Kasalanan nilang mag-iina. Kaya nga sabi nung wala akong anak, hayaan mo na yan, Papa. Sabi, Hayaan na lang. hayaan na lang daw. Kasi nga, wala namang patutunguhan kung sige. talagang Kung ganun, gusto niya. uwi mo na akong probinsya. Yun, hindi na ako bumalik. Hanggang ngayon. Okay. Wala ka bang panawagan kay Okay. Kalingap Victor? Wag. Wag na. Oh, hayaan na lang natin sila tay. Sila na ang alam. Alam man nila kung ano yung kanilang pangako. Yun. Oo. Ito nga, pinturan. Lahat yan. Pati ito, pero sabi pati ko, ito, sabi nila pinturahan. Sabi ko, wag na. Tama na yan. Di. Madali mabuot ka kasi local na kanyang plywood. Manipis na yan. Pinturan. Pina-play ngayon mo na yung dito sa Yung harap. sa harapan. Ayan na. Pero baka anong malay mo, baka sakali kung bumalik-balik sila dito, kung may tapos na yung mga kontrata nila doon sa, di saan, Camarinesor. Opo. Sa Cam Norte, doon sa Daet. Dahil, sabi nga nila, pag kahit na niya tapos na kami dito sa iyo, pupunta pa rin kami. Pupunta pa rin dito. Kaya lumalaki ang puso ko no, pag naiisip ko yun, kago. May mga pangako sila. Pero hayaan mo tay, kung halimbawa ako ay surtihin, yung pangako nila, ako ang tutupad. Kung surtihan Kana. Kung akong may magkaroon ng swerte. Oo. Ako ang tutupad dyan. Yung swerte na yun, darating yan. Bakit hindi? Darating naman yan. Hindi naman na habang buhay ay wala tayong makamit na swerte. Kaya nga, sabi ko, nagtataka rin ako. Marami kami dito. Bakit ako lang ang napuntahan nila at na inalagaan, halimbawa, gano'n ba? Yung iba naman dyan, wala rin. Wala akong magagawa. Yan, tama yan, swerte. Kaya nga. Pag dumating ang swerte, ayun. Doon ibubuhos yung yung blessing na dumarating at doon po natin ibalik din sa taong nararapat na tulungan. Doon mo na malalaman na talagang ang swerte, totoo. Oo. So paano tay? Alam mo na ako ha? Okay. Kasunod na ang pagbalik po natin dito, halimbawa mayroong surety na darating ay malalaman lang natin tay. Kailan naman ang balik mo rito? Hindi ko lang alam tay kung kailan ako makabalik dito. Baka sa 2025. Sige po. Baka sunod na taon, matagal pa yun. Matagal yun, wag na. Baka buwan lang. Wag mo nang hintayin yun. Baka buwan lang. Nandito na naman ako. Okay, no problem. Sige po tay ha. Okay. Ayan, thank you po sa mga nakapanood. Maraming salamat po kay Kuya Bal Santos Matubang, at Edna Vlogs at kay Kalinga Prab. Maraming salamat po sa inyong lahat, ng mga nandito sa ating premiere. Maraming salamat po sa mga nanood. Tayo ay pagpalain pa ng puong may kapal para po yung ating mga beneficiary mabigyan man lang ng kahit kunting tulong. Kaya maraming salamat sa inyo at God bless. Mabuhay ang Team Kalingap. Maraming salamat kay Ate Christy. Maraming salamat kay Ate Christy. Shout out kay Ate Christy at kay Ate Dol Dumundon. Shout out kay Ate Dol Dumundon. Kay Ninang Jen Sturdy Band. Kay Matig Gabarda Vlogs. Kay Ate Sabil Guli Pardo, kay Ate Joy May, kay Ate Marisa Alexandre, at kay
Ate Adelaida Noguche. Yan, shout out, hike. Maraming salamat po sa inyong mga taos-pusong pagbigay ng tulong sa mga kababayan po nating ikaos, lalong-lalo na yung mga taong nasa laylayan. Maraming salamat po at mabuhay kayong lahat. Bye-bye. God bless. Bye-bye po. Siya ang makakasama nyo at magiging katuwang aalali sa mga nangangailangan. Jose Andrino, ang kalingap ko na laging nandito. May mabuting puso at mabuti ang hangarin para sa inyo. Lahat ay gagawin. Jose Andrino, may malasakit sa inyo. Laging nandyan upang kayo ay pasayahin, pupuntahan, pagtulong laging gagawin. Kahit mahirap siya ay magsusumikap para sa inyo at para sa pangarap. Hangarin niya ay mapabuti ang kanyang mga kapwa. Siya ay magsusumikap at hindi magsasawa. Kahit gaano kalayo ay pupuntahan, basta may kababayan na nangangailangan. Bata man o matanda, pamilya na kapos palad ay aalalayan. Kung ano ang kanyang makakaya, kanyang ibibigay sa pamilya. Siya ay instrumento para kayo ay tulungan. Jose Andrino, lagi siyang nandito. Ang maaasahan na kalingap nyo. Siya ang makakasama nyo at magiging katuwang aalali sa mga nangangailangan. Jose Andrino, ang kalingap nyo na laging nandito. May mabuting puso at mabuti ang hangarin para sa inyo. Lahat ay gagawin. Jose Andrino, may malasakit sa inyo. Kabutihan ang laging dala, pag-asa lagi ang kasama niya. Kahit ano mang problema, malalampasan. Basta samahan lagi ng dasal. Hindi kayo pababayaan at di kayo hahayaan. Hanggat kaya niya na kayo ay tulungan, ay gagawin niya. Jose Andrino, asahan mo yan. Pagtulong palagi ang ginagawa. Kahit gaano man kalayo, gabundok man o tawid dagat pa yan. Siya ay instrumento para kayo ay tulungan. Jose Andrino, lagi siyang nandito. Ang maaasahan na kalingap nyo. Siya ang makakasama nyo at magiging katuwang aalali sa mga